kasi nagkaroon po ako ng cancer ng 2023, breast cancer. And sabi ko nga, God has the most amazing plan for me, 'di ba? Bakit? Kasi nung nagkaroon po ako ng breast cancer, technically, kahit health teacher po ako, kahit ang una kong kurso ay nutrition and dietetics, 'di ba? I am a dietitian dapat, nasa hospital dapat ang trabaho ko, pero who would have thought na mapupunta po ako sa hospital pero bilang pasyente. And this is my greatest gift na na-receive ko. O, sino magsasabi na gift mo ang magkaroon ng cancer? Bakit? Kung hindi po ako nagkaroon ng breast cancer, hindi ko po kayo kasama ngayon. At hindi po ako masasali dito sa negosyo na to. Bakit? Ang gusto ko lang po dati ay gumaling sa pagkakaroon ko ng breast cancer. Kaya nung nabalitaan ko na may barley dito at nakakapagpagaling ng breast cancer, nag-join na po ako. Hindi ko po alam na may negosyo pala dito. Ang alam ko lang po, benta-benta lang ng products dito. And lahat ng bagay na pwedeng makapagpagaling sa akin, ginagawa ko po. Even, kahit master teacher po ako, mahirap pa rin po pala ako kahit may posisyon ako sa gobyerno. Bakit? Kasi kinailangan ko pa rin po yung donation ng mga kasamahan kong guro na ₱50 nung nagkaroon po ako ng sakit. Bakit? Halos kalahating milyon na rin po ang nagagastos ko, mailaban ko lang yung buhay na meron sa akin. And buti na lang ₱50 ang donation kasi kung ₱100, ibig sabihin patay na po ako noon. O, 'di ba kaway sa mga kasamahan nating kapag tayo 150, narinig ba? Ayan. So, maliwanag pa rin ba yung ayan, naririnig pa ba ako mga kasama? Medyo malakas kasi yung ulan dito. Ayan. So, okey pa ba yung aking reception? Ayan. Yes, coach. Yes, coach. Ayan. Yes, coach. So, 'pag nawawala po ako, alam niyo na po kung ibig sabihin malakas po ang ulan. Yes po. Ayan. So, Yes ako po. po nung nagkaroon po ako ng ng isanla, ibenta, utang, ginawa ko po 'yan para ilaban ko po ang buhay ko. Oh, 'di ba gano'n naman tayo 'pag may emergency lalo na buhay ang pinag-uusapan, wala, kaya nating maghanap ng 20,000 agad-agad, 'di ba? And sabi ko nga, nung nalaman ko po na may breast cancer ako at naoperahan na ako, pinatanggal ko na yung right breast ko, hindi ko pa po sigurado na mabubuhay pa ako kahit nakagastos na ako ng limpak-limpak na salapi. 'Di ba, 3 beses po na akong naoperahan and sabi ko, kung mamamatay ako, magnegosyo na lang ako. At least, ako po kasi wala akong anak and hiwalay po ako sa asawa. So, sabi ko, saan mapupunta yung aking pinagpaguran? Sabi ko. So, sabi ko, mag-open na lang ako ng negosyo na pwedeng magpagaling sa akin. So, sabi nga ni Lord, you will never know how strong you are until being strong is the only choice you have. 'Di ba? So, ayan po, sabi naman nung estudyante ko at ng co-teacher ko Ayan. ayan, sorry, nawawala talaga yung signal. Sabi Yes, po ng coach. estudyante ko, 37 times nabanggit sa Bible ang barley. So sabi ko, God sent angels na alam kong magpapagaling sa akin and mentors also. So yan po 'no, nagkaroon po ako ng experience dito na ma-value ko yung buhay na meron sa akin ngayon and ginamit ko po na opportunity 'to na gawin yung negosyo ng tama. So, 8 hours nagtatrabaho po ako sa gobyerno, 8 hours, nagpapahinga and yung 8 hours na natitira pare-pareho naman tayo na may 24 hours, tama ba? 'Di ba? Yung 4 na oras dun po ginamit ko po sa pagnenegosyo and look, anong nangyari? So, sumali po ako dito, sinimulan ko yung negosyo second week of August, top 2 po ako ng company natin, 115,000 ang una kong tseke. Ang sumunod na tseke ko po is 197,000. Ang pangatlo po is nasa 255,000 and yung pang-apat na buwan ko is 221,000 for a total of 811,000. So, magkano po ang pinuhunan ko dito mga kapatid? Nung ako po ay nag-decide na gawin yung negosyo, kumuha po ako ng diamond account. Ito po yung pinakamataas na account. Bakit? Kasi sabi ko po, kung hindi ko na rin sigurado ang buhay ko, kuha na ako ng may pinakamahabang account, pinakamataas na account para mas pinakamataas din ang discount na meron ako, which is 60% ang discount. So,
Ang ginawa ko po, nag-loan po ulit ako. So sabi ko, at least sigurado ako na may tatlong taon akong gagamiting barley sa buhay ko, baka sakaling gumaling ako. 'Di ba? So, who would have thought na after 4 months, 811,000 po ang aking kinita. Ang pinuhunan ko po dito ay 554,000. Yes, you heard it right. 554,000, 11,000 po ang ang tawag dito, kaltas sa sweldo ko as master teacher. And during that time, ang income ko po is nasa 18,000 na lang. So, bawas ang 11,000, 7,000 na lang matitira sa sweldo ko. Pero okay lang yon, di po ako nagrereklamo, mabuhay lang po ako. Bakit? Ang pinaglalaban ko po dito ay buhay ko, health ko. Kasi yun yung greatest wealth na meron sa atin ngayon, yung health. 'Di ba? Kaysa naman may pera ka nga, hindi ka nga uutang, pero mawala naman yung buhay mo, 'di ba? Anong mas importante, 'di ba? So, ito po yung aking story, and ang kagandahan po dito, after ko pong gumamit ng 1 year, 'di ba? Sinabi po sa akin ng doktor na ako ay cancer-free na po. Ayan, so pinakamasarap na gift, yun yung sabihin sa akin ng doktor na cancer-free na po ako. And ang kagandahan din dito, 'di ba, with all God's grace, no, nakakatulong po tayo sa mga kasamahan natin na may breast cancer din, may kidney failure, yung mga taong wala ng pag-asang mabuhay pero buhay pa rin sila hanggang ngayon at nakakarating sila sa opisina natin. And this time, marami na tayong natulungan. Kapatid ko po, nung kumita na po ako ng 1 milyon dito, ang kapatid ko po ay naaksidente. O mga kapatid, hindi tayo exempted sa aksidente. Even ako, sa kalakasan ko, bigla akong nanginig dahil may breast cancer pala ako nang wala man lang akong alam na sintomas na may breast cancer na. Hindi ko malalaman yun kung hindi lumabas yung dugo sa aking nipple. At yung kapatid ko, kung hindi ko po sinimulan yung negosyo, wala pa akong 1 million, hindi ko po mailalaban ang buhay ng kapatid ko. Pero dahil hindi naman siya gumastos ng malaki, 60,000 lang ang nagastos ko sa kanya sa ospital, nabigyan ko pa po siya ng franchise business din, ng katulad ng business ko. And yung tatay ko po sa probinsya na nasa Pangasinan, kahit nandito ako sa Mandaluyong, sigurado po ako na yung nutrients na kailangan niya kahit wala ako doon is kompleto. Kasi gumagamit po siya ng produkto na meron sa atin. So dito po, habang ginagamit ko yung produkto at shine-share ko, katulad ng ginagawa natin ngayon, sa lahat ng mga guests, shine-share lang po natin 'to, 'no, na maging blessing din po kami sa buhay niyo katulad ng naging coach ko na naging blessing ko din sa buhay ko, 'di ba? Ngayon po 16 na wala pa akong 2 years dito, bagong-bago lang din po ako. Nag-start ako dito 2023 ng August, so magtu 2 years pa lang ako next month, 'di ba? Pero dito po 16 na ang naging 100K club earner ko, may 500K club at may pamilyon na rin sa linya na meron sa atin. So ito po yung organization na meron sa linya ko, 'di ba? And sino ba naman ang aayaw sa mga free international travels? Ako po, may free international travel naman ako sa Girl Scout of the Philippines, hindi DepEd po, ha? Kasi 'pag DepEd talagang ngipin sa ngipin ang labanan diyan. Pero alam nyo, sa Girl Scout, ipapadala ka kapag nakikita talaga nila na authentic ang service mo sa organization. Alam niyo 'yan, Girl Scout is honest, 'di ba? So, ako po naipadala na rin sa abroad, pero dito po ang kagandahan, hindi po ako gumagawa ng accomplishment report. Yung pupunta ka ng abroad pero pagbalik mo ng Pilipino may 6-digit income ka tapos wala kang accomplishment report na ginagawa. So ito po Tama yung eh. ilan sa mga countries na napuntahan ko po, Thailand, Singapore, ilang beses na po diyan. Who would have thought na from the four walls of the room na nagtuturo sa mga teachers at sa mga estudyante for 23 years, madi-discover ko pa pala ang worth ko after my sickness. 'Di ba? And makakapag-deliver pa po ako ngayong gabi sa inyo. So, who would have thought na mayroon palang free travels dito sa 4 na season po na nag-join ako dito, 4 na season din po na na ako ay nabigyan ng
4 din na free international travel. 2 Singapore, 1 Hong Kong. Yung Hong Kong po, season 1 yan, hindi pa po ako kasali. 1 Thailand, and ito pong paparating na Indonesia po, Bali, Indonesia. So, ayan po yung picture ko, hindi po ako nagpalit. Bakit? Dahil proud po ako na isa po akong educator. Ayan. So, ito po yung aking ano, yung aking kumbaga result, 'di ba? First time ko pong sumali dito, nag-top 2 po ako. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga first timer dito, kaya mo ding mag-top. Basta seryosohin mo lang yung training na ituturo sa'yo after mong sumali dito. So, September, October, November, nagtapon po tayo with all humility. And eto po, hanggang season 5, nag-back to back top 1 na po tayo, and nag-back to back top 3 na po tayo sa company din natin at sa organization natin. And syempre, yung mga incentive bonus na po yan, and nagkaroon na rin po tayo ng luxury bag dito. Sabi ko ayoko niyan, pero yung pala, lahat naman tayo deserve, 'di ba, na magkaroon niyan. Ayaw lang natin kasi di natin kaya. Pero nung nakaya naman na natin, sabi ko, "Sige nga, try natin." Masarap din pala sa pakiramdam. Lalong-lalo na magkaroon ka ng time freedom, pagbalik mo may malaki ka pa ring income. Yung nai-enjoy mo yung buhay, 'di ba? And alam niyo po, way back 2007, give up ko po yung pagtuturo ko kasi pumunta po ako ng Hong Kong para maging DH. So, sa mga OFW po dito na nanonood 'no, or na-invite, ako po ay nagkuskus din diyan sa Hong Kong. Pero sino mag-aakala 'no, last year pinadala po ako sa Singapore 'no, free travel na nga siya, in-awardan pa tayo sa Marina Bay Sands, at ang nag-a-award sa'tin dito, ang serve sa'tin dito ay mga foreigner. Dito ko lang po na-realize na ang isang Pilipino kaya din pala niyang umangat, hindi lang tayo domestic helper, tayo na po ang pinagsisilbihan ng mga foreigner ngayon. And eto nga po ang isa sa pinakamasayang journey ko, pinadala na rin po tayo sa Singapore para mag-share ng experience natin sa product at sa negosyo. At hindi lang 'yan, kahit sa Taiwan po, nag-share na rin tayo. Ito lang, itong 2 weeks ago lang po. And nakakatuwa po dito, kaya na po nating magpunta sa mga luxury resort nang hindi natin inaalala magkano yung ginagastos, 'di ba? And pinakamasaya po sa lahat din is you can find your inner peace and sharing it with people, 'no? Dahil nakuha mo yung purpose na hinahanap mo, dahil nagse-share po tayo ng good news na may pag-asa pa pala basta naniniwala ka lang. And walang katapusang blessing po, nakuha ko po ang luxury car ko dito na Chrysler 300C, ng cash ko pong binayaran 'yan dahil sa lupit ng negosyong nakuha natin dito. So, ang pinakamalupit po, hindi pa po ako marunong mag-drive hanggang ngayon, pero okey lang 'yun. Ano bang mas maganda, marunong ka mag-drive, wala kang kotse, o may kotse ka, hindi ka marunong mag-drive? Oh, 'di ba? So, dito po kahit may pinagdaanan ako sa buhay, lumabas po yung best and powerful version of myself, thanks to God. Bakit? Kasi na-introduce po sa akin etong negosyo na 'to. 'No? So, for 20 years na rin kasi puro liabilities ang ininvest ko, 'di ba? So, ngayon po, nagsimula ako na nagnegosyo. Siyempre nung 20 years ko sa DepEd, pinanggawa ko ng bahay, bumili din ako ng lupa, bumili din ng motor, ginamit sa travel, 'di ba? So, isa po akong typical na teacher na ginagawa din yung trabaho ng pangmatagalan, pangpatayan. Kaya nga po tayo naging master teacher. Pero nung nagkaroon po ako ng sakit, doon ko po na-realize na hindi pala dapat gano'n. Kailangan nagtitira ka sa sarili mo. Kailangan nag-iiwan ka sa sarili mo kasi kapag nagkasakit ka, swerte mo na lang kung dalawin ka ng principal mo, swerte na lang kung dalawin ka ng supervisor mo, swerte na lang kung dalawan ka ng chairman mo sa hospital. At swerte na lang kung mabigyan ka niya ng ₱100.
Kaya mga kapatid, nung nalaman ko tong negosyo na 'to, umutang ulit po ako and sabi ko nga, negosyo o bahay, siyempre negosyo na. Negosyo o lupa, siyempre negosyo pa rin. Negosyo o sasakyan, binigyan po ako ng sasakyan dito sa negosyo na 'to. Negosyo o travel, binigyan po ako ng free travel sa negosyo na 'to. Negosyo o paperworks, pinili ko po ang negosyo after my work. 8 hours sinasagad ko po ang trabaho ko. Pero after 8 hours po, hindi na po ako nagdadala ng trabaho outside. Bakit? Kasi I need to concentrate also sa pangarap na meron sa akin. Yung pangarap na mabigyan ko man lang ng magandang buhay ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko. Na hindi ko magagawa kung sa trabaho ko lang iniaalay ang lahat ng lakas ko. So, ang kagandahan po dito, ang mga nakakausap natin ay mga millionaire. Alam naman natin sa government, marami kang extra time dyan. Pero katsismisan, buhay ng tao ang pinag-uusapan. Pero dito po, buhay ng tao pa rin ang pinag-uusapan. Pero, ang kakaiba dito, para iangat yung kwalidad ng buhay na meron sa kanila. So, dito po, working hard po ako for 20 years. Ngayon, working smart na po ako. Nagtatrabaho pa rin po ako hanggang ngayon. Pero, alam ko po na working smart na ako kasi dito, pwede akong kumita. 'Di ba, mas malaki na nga po ang income ko dito kaysa sa DepEd. Kumita po ako dito ng 3.1 million na komisyon in a matter of 1 year and a half. Sa DepEd po as master teacher kikitain ko po 'yan ng 6 years. Nag-leave po ako ng 1 year after ng 1 taon na sinimulan ko 'tong negosyo, nag-leave po ako. Triny ko lang kung totoo ba na may kita dito 'pag wala na po ako sa DepEd, pero ang kinita ko po ay 1.6 million in 1 year time. So 3 times po ng salary ng teacher. Pero ako po kasi love na love ko po ang pagtuturo. Naniniwala po ako na mas effective ako kapag nasa DepEd pa rin ako kasi marami pa akong payayamaning mga dati kong estudyante. Yung mga estudyante ko ngayon na kailangan nila ng teacher na katulad ko na mag-o-open sa kanila ng mind para maituro sa kanila yung financial literacy. Pati mga teacher na walang kalam na kayang-kaya ko silang tulungan kasi siya sa'kin magpapala na naman ako ng internet, ayan, sana bumalik, ayan. Okey na po ba, bumalik ang aking internet, naririnig pa rin po ba ako? Ayan. So, ayan po. So, this time po, ang nangyari po sa'kin after kong magnegosyo, ano nangyari? Nung nagnegosyo po ako ngayon, sinisimulan ko na po ang isa sa mga rest house natin. Ayan, nakatayo na po, pero ito po yung finished product niya. Hindi pa po siya tapos, pero alam kong matatapos ko siya dahil dito sa negosyo. Nung nagsimula po ako dito, nagnegosyo ako, ngayon kumuha po ako ng lupa na binabayaran ko buwan-buwan. Magkano lang naman ang bayad niyan? 9,000, payable in 2 months. Lupa lang po pero may sapa po 'yan, 'di ba? Diyan sa Pangasinan, diyan sa may Bulinaw. And nung nagnegosyo po ako, may sasakyan na rin naman po ako pero hindi ko pa po fully paid 'yan dati. Pero ngayon, itong Hilux ko po, fully paid ko na, nakuha ko po dahil sa negosyo and nagkaroon pa ng additional na sasakyan na Chrysler dahil din dito sa negosyo na 'to. So, grabe yung blessing na binigay. Pero ang the best blessing is yung sabihin sa akin ng doktor ko na, "Ma'am, tigil mo na lahat ng gamutan mo." Yun po yung pinaka the best sa lahat. The rest is material thing, 'di ba? Pero ang bonus din po dito, na i-enjoy ko yung buhay na binigay sa akin ng Diyos. Alam kong hindi ko hawak ang buhay na meron sa akin, it's just an opportunity. Pero ngayon po sobrang nama-maximize ko po siya. Yung hindi po ako magta-travel kung kailan matanda na ako, ngayon pang bata pa lang ako, nakakapag-travel na ako. At ang malupit kasama ko yung mga multi-millionaire na iba din ang mindset po nila, 'di ba? Ayan po. So, sa mga kasamahan natin dito, magnegosyo ka ngayon habang nagtatrabaho ka. Para kapag pa-retire ka na, mayro'n kang malupit na negosyo na puwedeng, 'di ba, tumulong sa mga pangarap na meron ka. Yung iba kasi sabi nila, "Magsisimula na lang ako magnegosyo kung kailan magre-retire na ako." Mga kapatid, paano ka pa makakapag-travel kung magnenegosyo ka after your retirement?
Ngayon pa lang gawin mo na, pag-aralan mo na, 'di ba? And siyempre sabi nga, kaya ka nagtatrabaho hindi para mag-working hard habang buhay. Kaya ka nagtatrabaho para magkaroon ka ng negosyong susuporta sa lahat ng pangarap mo. Tandaan niyo kapatid nung ako nag-start dito 20 years din ako nagtatrabaho, wala po akong ganyan katindi. Puro utang lang din po kaliwa't kanan. Pero dito po, 'di ba, you will have your financial and time freedom someday. Just let your job fund your business for now, so that your business can fund your financial and time freedom someday. 'Di ba? And ayan po ang nangyari sa buhay na meron sa akin. Ito po ano, ang gusto ko lang bigyan ng emphasis dito. Mga kapatid, sino ba talaga ang totoong scam? Yung scam na ang nagtuturo sa'yo kung paano ka umasenso sa buhay pero dapat paghirapan mo? O yung scam na inubos mo na yung oras mo sa trabaho at nagising ka na lang, 30 years ka na lang, 17,888 di mo pa rin kayang ilaban? 'Di ba? So, mga kasama, it's about time na ilaban mo 'tong negosyo na 'to. Negosyong may pagkain, may pangkagandahan, pangkalusugan, pangkabuhayan. Negosyong umaabot sa ibang bansa, 'di ba? And tandaan natin mga kasama, hindi habang buhay may oras tayo. This is an opportunity para ma-maximize natin yung buhay na meron sa atin ngayon. So, tulungan po tayo dito mga kapatid. So, para maipakita ko po sa inyo yung income na meron sa akin, 3,076,000 as of now. Oh, ngayon 3,076,000 ang kinita ko po. Hindi pa po diyan kasama ang mga resulta ko sa pagbebenta ko ng mga produkto. Komisyon ko pa lang po 'yan. Ang tanong, sinong magbibigay sa'yo ng komisyon na 3,000,000 in a matter of less than 2 years? Sa DepEd, anong posisyon mo para magkaroon ka ng income na ganyan? Kailangan maging senator ka para mag-income ka ng ganyan. Ang DepEd secretary hindi ka kikita ng ganyan. Alam mo na yung kapatid. Pero dito, galingan mo lang, 4 hours lang. Kaya mong kumita ng ganyan kasi yan po yung kinita ko. And kung kaya kong gawin, bakit hindi mo kaya? Bakit? Isa din po ako sa tutulong at magtuturo sa'yo kung paano mo 'to sisimulan, tulad ng ginagawa natin ngayon. So, mga kasama, panoorin mo yung anak mo, tignan mo yung tatay mo, tignan mo yung magulang mo, tignan mo yung asawa mo. Kahit babae ka, may magagawa ka. Sabi nga, Girl Scout 'di ba, always prepared. Ngayon pa lang paghandaan mo na lahat ng emergency ng buhay mo. Ngayon pa lang paghandaan mo na. Naisipin mo, what if ikaw ang mangailangan? Paano kung wala kang savings? Paano kung ikaw mismo hindi mo kayang ilaban yung buhay mo kasi ikaw mismo wala? Paano ka makakatulong sa iba? So this time, ito po ang nakikita naming opportunity na pwede naming i-share sa inyo and hopefully maging blessor din kami sa buhay ng mga guests natin nandito at sa mga kasamahan nating franchise partner ng mga baguhan lang din katulad ko na nilalaban ninyo ang buhay, ang pangarap na meron sa inyo. Tandaan niyo mga kasama, ako nung nagsimula ako dito may breast cancer pa po ako. Hindi ko po tinitignan kung magkano ang kikitain ko dito, ang gusto ko lang po gumaling at maging healthy. Naniniwala ako na dito sa room na 'to, wala naman pong may malalang sakit dito. Kung mayroon man pagpi-pray kita. Ang gawin mo kapatid gumamit ka ng JC Organic Barley. Kasi kanina lang wala na akong halos boses kasi nagkaroon ako ng sore throat. Pero dahil alam ko magsasalita ako, ito po, ginagamit ko po yung ating JC Organic Ginger Barley. O yan, may boses po ako ngayon. Naririnig niyo naman po ako ngayon, 'di ba, mga kasama? So gano'n po kagaling yung negosyo natin. Miracle food, superfood. Hindi ko naman po ako magpa-power dito bilang health education teacher, master teacher, hindi po para lokohin ko kayo. Pero dito po, nangyari siya sa'kin, so marami pa tayong matutulungang iba. Tignan mo ang kapatid mo, tignan mo ang anak mo. Anong pangarap ang puwede mong ibigay sa kanila? Ako po, nangako ako sa DepEd. After nila akong i-grant ng 1 year, nangako po ako na babalik ako kasi magtuturo pa rin po ako. Pero ang sinabi ko po sa kanila, hindi na po ako magtatagal sa DepEd.
Nagsabi po ako na babalik ako ngayon kasi alam ko na magiging blessor din ako sa mga kapwa ko guro. Pero baka tapusin ko lang yung 2 years, pinakamatagal na, and magko-concentrate na ako sa negosyo. Negosyong kahit nagtuturo ako, nagagawa ko. 'Di ba, nagagawa natin, bakit? Guided po tayo ng mga malulupit na coach. Andiyan yung mga coach natin, Coach Daniel, Coach Eden, 'di ba? Hindi ko na kayo isa-isahin, 'di ba, Coach Yuki, siyempre ang ating grand mentor, Coach Jason de la Cruz and Coach Katrina de la Cruz. Alam ko po na may purpose ba't tayo nagkita-kita ngayon. Sa totoo lang po, sabay po ang presentation ng team natin at sa team ng Convergence. Pero sabi ko nga, kahit wala naman po akong kikitain sa lahat ng mga viewers natin ngayon, mas pinili ko pong magstay dito. Kung ito po yung purpose na binibigay sa atin ng Panginoon para matulungan natin ang mga kapatid natin. Dito po sa Spartans Elite Family, hindi ka nag-iisa. Hindi mo gagawin yung negosyo. Hindi lang tayo naka-concentrate sa kitaan lang. Dito po may masaya at sobrang concerned na family na pagtutulungan natin. So, eto po, I am very happy. Bakit? In my life experience, na-meet ko po lahat ng mga guest natin ngayon. So, kapag sumali ka dito kapatid, hilingin mo sa coach mo na humingi ng session sa akin at ako mismo magwe-welcome sa'yo, and baka sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon at oras, maturuan kita kung paano ko siya sinimulan, ituturo ko din sa'yo. Para ikaw din kapatid, in less than 2 years, kumita ka rin ng milyon dito. So with that, mga kasama, we live only once, but if we live right, that once is enough. And if I am the ambassador of JC, I am also an ambassador of Christ. So, lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng blessing, hindi ko po yun nakuha kung wala ang ating Almighty Father and Almighty God na nagbigay ng opportunity sa atin para ma-meet ang lahat ng opportunity ngayon. So with that, maraming salamat po sa inyong lahat. To God be all the glory. Thank you po sa lahat sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Coach.